Nag-umpisa nga itong chapter na to sa scene kung nasaan yung mga tao sa Flower Capital. Dito nga patuloy pa rin yung nangyayaring kasiyahan at kantahan dahil nga sa Fire Festival. At dito pinakita nga sa atin sila Toko at Tengoyama Hitetsu. Pinaliwanag nga ng mga tao sa Flower Capital kung bakit sila gumagawa ng malaking bonfire at bakit sineselebrate itong Fire Festival. Bali para nga daw i-honor yung mga namatay na nilang pamilya. At dito sinabi nga ni Toko na sana daw makita yon ng tatay niyang si Yasue mula sa langit. Syempre sumang-ayon rin naman itong si Tengoyama. So itong scene na to sa Flower Capital para sa akin malinaw lang na sinasabi sa atin ni Oda na malapit nang ibaba ni Kaido yung isla ng Onigashima papunta dito sa Flower Capital. Kumbaga warning lang to para sa akin na anytime may mangyayaring masama sa Flower Capital. Kaya taasan na natin yung expectations natin. Anyway, bukod nga kay Toko at Tengoyama, ipinakita rin ni Oda yung update patungkol dito sa mga CP0. Bali ginamit nga ni Oda itong CP0 para i-update yung mga manga readers o tayong viewers niya kung ilan na ba currently yung mga nalalagas sa magkabilang puwersa nila Luffy at Kaido. So ngayon i-recap lang natin ng konti yung current numbers sa magkabilang puwersa. Bali nagsimula ngang sumugod ng Onigashima itong sila Luffy na may 5,400 na kaalyado. Sila Kaido naman may 30,000 na puwersa. And during nga sa chapter 1003, in-update tayo ng CP0 na 400 pa nga lang daw yung nalalagas sa puwersa nila Luffy. Meaning may 5,000 pa silang tao. And sa side naman daw ni Kaido nabawasan sila ng 3,000 katao. Meaning may 27,000 puwersa pa itong Beast Pirates. Ngayon simula chapter 1003 nga hanggang ngayong chapter 1016 sinabi ng isa sa mga CP0 na currently nga daw nalagasan yung magkabilang panig ng 5,000 na soldiers. Since matinding labanan nga daw yung nangyayari. Bali 3,000 nga daw sa side ni Kaido at 2,000 naman sa side ni Luffy. Meaning lang neto may 24,000 katao pa si Kaido at 3,000 naman kay Luffy. At syempre dahil nga raw sa Devil Fruit powers ni Otama nagawa niyang maging kaalyado yung 4,000 na Beast Pirates. Kaya ang final tally nga ng magkabilang panig 20,000 kay Kaido at 7,000 naman sa panig ni Luffy. Anyway, bukod nga sa impormasyon na yan, sa next panel nga makikita natin dito si Bawang. Nag-aalala nga itong si Bawang dahil sa lumiliit na yung puwersa ng Beast Pirates at hindi nga daw niya yon inaasahan. Hanggang sa naisip nga niya na i-announce sa buong Onigashima yung paghulog ni Momonosuke. Para nga naman panghinaan pa ng loob itong alyansa ng mga samurai. Sa next panel naman napunta na nga tayo kila Usopp at Nami. Dito ipinaluwanag nga ni Zeus kung paano siya napunta sa Climatak ni Nami. Since nagtataka nga itong si Nami kung bakit nakakapagsalita na daw itong Climatak niya. Bali pagkatapos nga raw makain ni Hera yung katawan ni Zeus, na-absorb daw yung kaluluwa niya ng Climatak ni Nami. At syempre dahil nga sa pangyayaring yun, ikitang kita sa mukha ni Zeus yung tuwa at saya. Since napunta na nga ulit siya kay Nami. Pero mukhang naiinis nga itong si Nami since ayaw nga niyang nagsasalita itong Climatak niya. Sa kabilang banda naman saktong nakita nga nila Usopp itong si Bawang na mukhang may i-a-announce patungkol kay Momonosuke. Pero bago pa nga tuluyang matapos ni Bawang yung sasabihin niya, agad may umatake kay Usopp. At itong umatake nga na to walang iba kung hindi si Ulti. Sa sobrang lakas nga ng headbutt na ginawa niya kay Usopp, kitang kita natin yung pagmumukha ni Usopp na talagang nasaktan. Hanggang sa nahawakan na nga ni Ulti itong si Tama. Natuklasan nga ni Ulti yung ginagawa ni Tama na pagbibigay ng Kibidango sa Beast Pirates para bumaliktad sila sa puwersa nila. At dito nung aakma na ngang papatayin ni Ulti itong si Tama, nasaksihan nga natin yung galit na si Nami na umatake. Gamit nga yung bagong Climatak niya na may kaluluwa na ni Zeus, may kita nating naging parang latigo to. At dito as usual, nakatayo pa rin itong si Ulti. Since alam naman nating napaka-durable niya. Pero sinabi nga ni Zeus na hindi na ganun ka-durable itong si Ulti. Since sobrang napuruhan nga daw to sa ginawang atake sa kanya ni Big Mom. Yes guys, kung maaalala nyo nga during chapter 1013, pinatikim ni Big Mom itong si Ulti ng isang matinding laser cannon.
At dahil nga sa hindi makaatake ng kuryente itong si Nami dahil sa hawak ni ulti itong si Tama, dito kahit hinang-hina na nga itong si Usopp nagawa niyang matamaan sa dibdib si ulti ng Green Star, kung saan biglang nagkaroon nga ng malagong halaman sa katawan si ulti. At syempre dahil rin dito nabitawan ni ulti si Tama. Bali nung nakita nga ni Nami itong pagkakataon na to hindi niya na to pinalampas. Kaya naman gamit nga si Zeus umatake siya ng napakalakas na Thunderbolt. Pero mabilis nga yung nailagan ni ulti. At nung aakma na ngang magka-counter attack si ulti biglang nailiko ni Zeus itong Thunderbolt niya. At instead tumama pa rin to kay ulti. Kumbaga nagawa ni Zeus na patalbogin itong Thunderbolt na to. Para nga naman tumama kay ulti. At dito makikita na nga natin yung pagkatalo ni ulti sa kamay ni Nami. Bali nakita nga rin niya ni Bawang at hindi makapaniwala. And sa hindi nga inaasahang pangyayari, na-announce ni Bawang sa buong Onigashima itong naging resulta ng naging laban nila Nami at ulti. Kumbaga nag-backfire yung plano sana ni Bawang na pahinain yung loob ng mga samurai. At instead itong mga natitirang Flying Six Headliners narinig itong balita na to. Kaya kung makikita nga natin sa panel na to talagang sobrang gulat na gulat sila. Sa next panel naman naintindihan nga ni Tama na itong si Bawang yung parang nagiging speaker sa buong isla ng Onigashima, o siya yung parang transmitter dito. Kaya naman bigla ngang sumigaw si Tama at naputol na nga yung panel. Kaya hindi natin nakita kung ano yung sinabi niya. So feeling ko imomotivate palalo ni Tama itong mga nanghihinang pwersa nila, since sobrang baba na nga ng moral nila dahil sa pagkatalo ni Luffy mula kay Kaido. Anyway, sa next panel naman napunta na nga tayo sa scene kung nasaan itong mag-amang Kaido at Yamato. Dito nakita nga natin si Kaido na nag-dragon form para makaakit sa rooftop kung nasaan si Yamato. Hanggang sa nag-transform na nga ulit itong si Kaido ng hybrid form. Sinabi nga ni Kaido sa anak niya na patay na daw sila Luffy at Momonosuke. Kaya anong rason pa nga daw na labanan siya? Sinabi nga lang ni Yamato na aalis na daw siya ng Wano. At mangyayari nga lang daw yon once na matalo na nila itong si Kaido at mapaalis ng Wano. Pero sinabi nga ni Kaido na napaka-special daw netong Wano at syempre may rason daw kung bakit siya nandito at hindi umaalis sa isla na to. At dagdag pa nga ni Kaido na wala daw tsansang manalo itong si Yamato sa kanya. Bali inamin rin naman niya ni Yamato at sinabing, oo, alam ko wala naman talaga akong tsansang manalo sa'yo. Pero papatagalin ko lang tong laban na to hanggang sa makabalik na ng tuluyan si Luffy. At dagdag pa nga ni Yamato na si Luffy nga daw yung matagal nang hinihintay ni Kozuki Oden. At dito na nga nagtapos itong chapter 1016. So ngayon i-analyze naman natin yung mga pangyayari sa chapter na to. Unahin na nga natin dyan syempre yung naging laban nila Ulti at Nami. Bali sa nangyaring laban nga na to inexplain sa atin ni Zeus na medyo mahina na si Ulti since natamaan nga siya ng atake ni Big Mom, diba? Kaya para sa akin very acceptable naman yung pagkatalo ni Ulti. Kumbaga dahil sa atake kasi ni Big Mom sa kanya, nagbukang parang final blow na lang yung ginawa ni Nami kay Ulti. Pero hindi nga ito yung pinaka nagulat ako kay Nami sa chapter na to. Dahil ang pinaka hindi ko ina-expect yung naging mga atake niya gamit yung climb attack. Kasi kung iisipin natin sobrang talino ng idea na to ni Oda na ipasok yung mismong kaluluwa ni Zeus sa climb attack, diba? Kumbaga kung si Napoleon sombrero lang tapos nagiging espada siya, nakita naman natin sa chapter na to na yung simpleng baston ni Nami nagiging flexible at talagang nakaka-enjoy tignan na mas lumalakas pa si Nami habang patuloy itong Wano arc. As of sa mangyayaring paglalaban naman nila Kaido at Yamato, gaya nga ng sinabi ni Yamato, tanggap niya na hindi niya kayang talunin itong si Kaido. Pero magbabay time nga lang daw siya hanggang sa bumalik na itong si Luffy. So possible na sa mga susunod na chapters kung hindi pa man ipakita ni Oda yung flashback patungkol sa mag-ama na to, para sa akin, tingin ko, medyo papalipasin muna ni Oda ng mga ilang chapters bago niya ulit ipakita yung nangyayaring labanan sa pagitan ng dalawang to. At sa part naman ng papalapit ng paglanding ng Onigashima sa Flower Capital, tingin ko, may malaking gagampanan si Luffy dito. Yes guys, kasi tingin ko nga may meaning yung pagbagsak ni Luffy sa dagat. So ang idea ko lang dito pwedeng si Luffy yung pumigil sa isla ng Onigashima o pwedeng pabagalin niya yung magiging landing ng isla na to sa Flower Capital. Nang sa ganun nga naman walang masasaktan ng mga ordinaryong tao kung sakaling ilanding nga to ni Kaido sa Flower Capital.
di ba it makes sense? Anyway, bago nga matapos itong video na to, sasabihin ko lang na available na sa Shopee itong merch box natin. Syempre gaya nga ng dati, marami pa rin tong laman at hindi lang damit. Kaya kung gusto nyong mag-avail, ilalagay ko na lang yung link neto sa description sa ibaba. Bali dito na nga nagtatapos itong maikling chapter review natin patungkol dito sa chapter 1016. So kung saaling nagustuhan nyo itong video na to, wag na kayong mahiyang pindutin yung like button. Dahil napakalaking tulong na nga niyang like nyo para sa ating channel. At syempre, wag nyo na rin kalimutang pindutin yung subscribe button para lagi kayong updated pag may bago tayong upload na video. So yun lang.